Hello, welcome back po to Tarot Page Philippines. In this video, gawin natin ang weekly horoscope for March 3 to 9 para po sa may mga Sun, Moon, and Rising na Aries. If you're new, please click subscribe and like the video and share it as well. Kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon, at Rising nyo po, sa dulo po ng video natin, may link tayo para dito. Importante kasi po siya. The readings here for guidance purposes, use your free will wisely. And I'd like to invite you to become a member ng ating channel. Just click po yung join button sa baba at magkakaroon po kayong access sa ating mga exclusive and extended readings po. Mas malalim na po doon. Now, at may additional perks po siya. Now, kung kailangan niyo po ng private readings or spell works, message na po ka sa page po natin. The link is in the description. May admin po na tutulong sa inyo. And for donations, for sure, magiging cat food siya. Pwede po gamitin yung thanks o yung heart button sa baba. Aries, my moon sign. Alright, so we have here is kumusta ka ba dito? So, Four of Cups and breathe. So, pagod ka na. Ayun. So, emotionally wise, nakakapagod din talaga. Andun kasi na, yung part na pinipilit natin maging hopeful, pinipilit natin maging goods tayo, andoon na pinipilit natin maging strong, nakapagod yun. And right now, I'm seeing here sa cards mo na andoon na parang hindi mo na rin alam pa paano mo i-continue to. Hindi naman sinasabi, kasi iba iniisip nila, ay, ano ba yan si Aries? Nagsisinungaling, hindi pala okay, nagpapanggap. No. Kaya ganun yung ginagawa mo kasi, Aries. Alam mo na madaming umasa sa'yo. Ang daming tumitingala sa'yo, daming sumusunod sa'yo na kapag nagkamali ka, hindi lang ikaw yung apektado. Magiging chain, parang siyang domino effect. Madaming maapektuhan. Hindi lang mga pangyayari, pero mga tao din na nakadepende sa'yo. Parang sabihin natin na kung ikukumpara ka sa isang sitwasyon, parang alam mo yung tipong parang kang presidente ng isang kumpanya na hindi ka pwedeng magkamali, hindi ka rin pwedeng parang bawal ka magkasakit nga technically. Kasi ang dami nakaatang sa'yo mga bagay-bagay. Although yes, andun yung part na na-enjoy mo siya kasi nagkakaroon ka ng sense of fulfillment. Pero yung pressure, medyo nagsisimula na siya mag-crack sa'yo eh. Tingnan natin ano ba yung crossing mo din. So, we have here the Queen of Pentacles and Serendipity. Okay. At some point kasi, gustong i-remind ka ng cards na matuto ka din na mag-delegate ng mga ibang tasks. Hindi naman sa nag-uutos ka. Okay, think of this in this way. Sinasabi sa'yo ng cards na to. So, parang sa president ng kumpanya, di ba? CEO, ayan. Pero hindi naman lahat ng task siya gumagawa. Meron siyang mga underlining department heads, di ba? Meron siya for marketing, may finance, kumbaga nahati may tinatawag tayong division of labor. Ganon din sa life mo dapat. Ganon din sa disposition mo ngayon. You need to also maximize mo. May mga tao sa paligid mo, nakikita mo yung potential. Now, hindi mo kasi nagagamitin. Think of this, i-approach mo siya na parang tinitrain mo sila doon sa mga responsibilities. So, ang magiging kalabasan nun, it will be a winning situation para sa kanila doon sa mga itatap in mo. Kasi, andoon na nakikita nila na, okay, so na-sharpen yung mga skills nila, na-develop yung mga talents nila, na eventually, sila din naman yung magbe-benefit doon. So, at the same time, nag-gain sila ng experience, and in those experience, nagkakaroon sila ng wisdom on paano mag-handle ng mga certain situation kung sakaling darating to. Win sa kanila yun, win din naman sa'yo. Kasi, yung oras na ginugugol mo para gawin yung mga bagay na to is masasalvage mo na. Kasi meron ng hahalili sa'yo. Meron ng sasalo. Meron ka ng katuwang. Kumbaga, parang may tungkod ka na pwede mo ding sandalan. So, ibig sabihin nun, nung magagamit mo yung oras na yun, libreng oras, either ipahinga mo saglit,
para mag-regain ka ng physical strength, o gamitin mo siya to invest na mag-acquire ka ng additional knowledge, o mag-aral ka ng bagong skills, o mag-take on ka ng bagong projects, or you can get more or bigger responsibilities para mas maging solid pa yung output na ginagawa mo. So, we have here is yung desire card mo is a Two of Pentacles and the Thinker. Okay. Good job naman kasi nag-isip ka ng, alam mo yung tipong, alam mo nang hindi nag-work ang isang bagay. Naghahanap ka ng additional paraan. Yun yung na-concept mo ngayon eh. Ano yung point, what else, parang, alam mo yung sa yung kanto, yung kay Isabela. Yung kanta niya, what else can I do? So, parang nagtatanong ka ngayon, ano ba yung pwede kong gawin? Ano pa ba yung mga bagay na pwede kong ma-achieve? Parang nadagdag mo pa yung questions na yon. Ano pa yung bagay na ano ba yung mga pwede kong gawin para to make things better? So, ayun yung mga questions mo ngayon sa sarili mo at dinedesire mo. Kasi, andoon papalapit na rin yung season mo and andoon yung point na gusto mo na magkaroon ka ng, magkaroon ka ng changes sa sarili mo at andoon na may angat mo yung sarili mo to a new different level. So, ganda ng mindset mo for that one. Okay. Now, your foundation is the Page of Swords and flexibility. Okay. Okay din maging, yung tinatawag na Jack of all trades. Pero, maganda din na meron kang forte. Yung tinatawag natin na parang kapag ikaw yung go-to person, kapag may mga specific na nangyayari. So, yung tinatawag namin nung nasa nag-work ako sa BPO, we call them, or natinatawag kami nun as SME, or Subject Matter Experts. Kami yung go-to person in terms na mga knowledge, process, kami yung para gatekeepers nun. So, ganun din. Maganda rin na meron kang something na isang subject that you are an expert with. A skill na ikaw yung talagang nilalapitan for it. Wala masama na you will meron kang head knowledge or may ideas ka about different things kasi that helps as well. But having a forte is very important right now para sa'yo. Now, in the past kasi, okay, nag-gets ko naman na bakit ganon. Temperance tsaka building blocks. Kasi naman yung mga kasama mo din, no? Yung mga nakakasalamuha mo dati. Hindi ko alam kung ano ba talaga. Kinapos ba sila ng buwan? Kulang ba sila sa aruga? O sadyang tinatamad lang sila? Kaya siguro ando naging jack of all trades ka. Kasi, ando na pinipilit mo extend yung sarili mo. And you have this innate pa naman sa'yo na kapag nag-volunteer ka lagi, pag may nakikita kang, kumbaga, let's say, isang group project, tas parang walang umaasikaso, nag-step up ka. Kasi it's a natural thing para sa'yo. Given as an Aries, you are the first in the zodiac sign. So that means you are a leader. So, andoon na natural sa'yo. Kaya siguro ang dami mong na-acquire na different skills, hindi mo na na-sharpen. Kasi yung mga nasa paligid mo nga, matugat? O inaasa na lang nila sa kung sino yung gagawa. Hirap makipag-deal sa ganun. I gets ko na bakit ganun yung naging setup mo ngayon. Kahit ako tanggalin mo na lang, pag next time tanggalin mo sa mga project, ganti tayo. Okay, so yung possible future na ikaw, we have here is the King of Swords and co-create. Okay, so although yun ngayon sa past mo, na ganun yung mga tao, na pilit mo maging strong, kahit na medyo pagod na, yun yung magandang promise sa'yo ni co-create. From the name itself ng card, andoon na may magbibigay ang universe. Na pwede mong masandalan din. Na pwede mong matakbuhan. Pwede mong mahingian ng advice. Or andoon na kahit makasama lang. Kasi ang kailangan mo is someone with the same
level of energy na meron ka as of now, karamihan, I'm sorry sa term, bano. Karamihan, inaasa. Iba naman, andoon na walang consistency. Okay ngayon, mamaya hindi. Okay bigla. Nakakabaliw, di ba? So, maghahaya na universe, mag-cross ka ng path with someone who has the same energy level as you are, pero sa ibang aspect naman siya, which is yung sa King of Swords, naka-reverse. So, this person will be someone na sabi natin, emotionally, pwede mo siyang takbuhan. So, it's something that you need as of now, Aries. So, guys, kung nakaka-resonate po kayo sa ating readings, invite ko po kayo na mag-click ng join button sa baba to be a member at magkakaroon kayo ng access sa ating mga extended readings as well. Ituloy natin yung sa'yo muna. So, we have here for your physical environment. So, 5 of Pentacles and Chaos and Conflict. Alam mo yung tipo, pinipili mo maging, kung technically, pwede ka magkaroon ng outburst ng emotion, Pero, andoon na mas pinipili mo na medyo maging kalmado, ayaw mo mas stress masyado. Pero, minsan sinusubok ka talaga ng mga tao sa paligid mo, no? Sinusubok nila kung hanggang saan yung pasensya. Pasang si Moana, how far will I go? Ay, Diyos ko, pangalawa ng movie ng Disney. Alam mo yung pinipilit nila, tignan kung kailan ka magbe-break, kailan ka bibigay, kailan ka bigla parang magmamaoy. Which is malabong na mangyari. Kasi nakikita mo na, pag ginawa ko yun, mahihit mapapagod lang ako. Tapos at the same time, andoon na wala din naman mangyayari. Kasi ikaw din yung gagawa. So, you are in the process of taking a different route, different approach, at pamamaraan ng pagpapadala ng mensahe na, oy, ayusin niyo yung mga sarili nyo. Na hindi ako natutuwa. Nagigets, mukhang nagsisimula naman mag-gets na nila. Kasi, minsan yung tingin mo pa lang, sabay tumatahimik ka. Ayun. Nagsisimula sa, uy, si Aries nagagalit na, may isa kayo. So, na medyo good job naman doon kasi you are looking at things from different perspectives from time to time na. Your emotion environment is the King of Pentacles and never-ending story. Well, one thing about you, Aries, no? When you love talaga. Hindi mo siya tinatago. Parang, alam mo parang dating mo na parang public figure ang peg. Na walang room para magsinungaling. Para sa'yo walang room para mag-inarte. Ang dapat ang meron is support, understanding, andoon na deeper level of connection yung hinahanap mo din. So, that's why from a lot of you guys din, once a relationship ends, well, hindi lang relationship, hindi mo natin ipako sa jowa lang pwedeng sa friends, ganyan, family. Once na-end yung isang relationship, ang tagal din, no? Bago fully nyo masabing naka-move forward na kayo. Pwedeng in your mind, okay na. Hindi na kayo affected or hindi niya na kayo nagpapa-apekto. Pero at the end, ang nakikita ko sa cards, emotionally, you're still, affected at one point May mga moments na naisip nyo, may mga what if, at saka yung mga sana moments. Well, that's normal. Walang masama doon. Pinapaalala lang sa'yo ng King of Pentacles is, you need to also make sure na may limit yun. And you need to make sure na ikaw pa rin yung may control sa emotions mo. Because at the end of the day, your emotions are valid. Pero, how you will handle your emotions, o paano mo hahayaan na maka-apekto to sa day-to-day life mo,
doon tayo magkakaroon ng questions. Doon magkakaroon ng concerns or possible issues. Okay? Your hopes and fears we have here is the Knight of Swords and exchanging gifts. Okay. Hindi selfish yung gusto mo, yung hino-hope mo. Na yung tipo, alam mo yung mga, ang simple ng gusto mo, hino-hope mo na you find someone who is honest, supportive, yung kayang intindihin. Kasi minsan nagkakaroon ka din ng topak, paminsan-minsan, na imbes na sabayan yung topak mo, parang bigyan ka ng chance na ilabas mo na yun. Then, actually yun, yung ganun, mababaw ka lang naman din eh. Hindi naman madali, andun na pag nag-aat ka malalim. Pero mabilis mo din siyang ma-release in a positive way. Minsan kapag nag-vent out ka, nagkwento ka, after nun, yun na yun eh. That's done. It's finished. And, yun lang, may mga, naghahanap ka ng mga ganong ng tao na kayang makinig, kayang hindi ka i-judge, hindi yung kukwestiyonin yung sinasabi mo. Parang hahayaan ka lang. Then after nun, you're good. Actually, iba nga sa inyo, after nun, nag-a-apologize eh. Uy, sorry sa mga nasabi ko. Kasi you're just being honest. You're just being true. Yun yung hindi minsan maintindihan sa'yo. Kasi, intense kang sign. You have an intense energy. Now, yung possible future mo, we have here is the Knight of Cups and clean it up. Well, good thing naman. Kasi, matututo ka na rin paano mag-open. Especially kapag dumating na tong ni-reveal ng universe tong taong to, na magiging emotional support mo. Magkakaroon ka ng changes. At ang nakakatuwa dito, this person will also help you to go back to your past. Para silipin, ano ba yung mga bagay na kailangan mong iset into maitama, at ano ba yung mga kailangan mong pakawalan, at ano yung mga kailangan mong simulan ulit. So, there will be, kumbaga, overhaul yung gagawin sa'yo. Dati, yung point na pinapakita mo strong ka, pero this time, hahayaan mo maging vulnerable ka, at makita na weak ka. Which is walang masama. Kasi, once na pinalabas mo yung pagiging weak mo, dun, ibig sabihin nun, prepared ka to be healed in full. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo, subscribe, like, and share this video. And also, kung in-invite ko po kayo na to be a member para mapanood nyo po yung extended readings po natin. May cards na po tayo doon. I-click na po yung join button sa baba. Again, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At sa mga kailangan po ng private readings or spell works, message po kami sa ating page. Link is in the description below. An admin will help. And also, you can send your donations using the thanks or the heart button sa baba na nagiging cat food for sure. So maraming salamat, artist. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you in an extended readings from Dominican Hill in Baguio City. You have a great day, and I'll see you very soon po.